sukdulan ng biyaya ng ating Panginoon sa bawat isa. Karapat-dapat magukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulan. Minsan pa, habang tayo tumatayo, dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahira na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo'y dumalangin sa Panginoon. Aming Ama, narito po kami, lubos na nagpapasakop sa iyo. Lord, sinusuko ang aming bawat buhay. Ikaw lamang ang Lord tumutugon sa bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, narito po kami, nanlulupaypay sa mga pagsubok ng sanlibutan ito. Ngunit Lord, umaasa kaming Ikaw, Lord, ang katugunan ng mga pagsubok na yon, Panginoon. Kaya Lord, narito po kami, handang magpuri, ibigay ang aming huling lakas, Panginoon, upang purihin Ka ng buong lakas namin, Panginoon, sa gabing ito. Kaya Lord, marapatin mo po sana kami, Panginoon, at Lord, itong handog na to ay maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, bawat isa, bawat naparito, Panginoon, ay may mga pangangailangan, Panginoon. Kaya, Lord,
inaasahan namin ikaw ang tutugon, Panginoon. Wala pong sino man kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, ikaw ang manguna sa gawaing ito, Panginoon, mula sa yung lingkod, sa mga gagamitin, sa mga, Lord, aawit para sa iyo, Lord. Ikaw ang mapurihan sa bawat, Lord, maghahandog ng awit. Lord, bawat aawitin nila, Lord, ay maging buhay sa aming mga puso, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, inahanda lang po namin ang aming mga sarili sa pakikinig ng iyong salita. Kaya, Lord, muli, Panginoon, ay lukuban mo ng iyong presensya ang dahong ito, Panginoon, upang kami, Lord, ay makuha namin, Lord, ang nararapat para sa amin sa gabing ito. Kaya muli, Panginoon, pinatagubilin namin ang gawain ito. Lord, ikaw ang mag-ingat sa mga kapatiran naming wala pa rito, Lord. Kung paano mo kami iningatan, kami naparito, Lord, ganun din nawa po sa kanila, Lord. Lord, sa iyo po lahat mauwi, Panginoon, ang kapurihan, pasasalamat, Lord, at magluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. So, Brother Bonnie, para sa ating masayang awitin. God bless you, Lord Joshua. Bago tayo magsimula, kamayan muna natin ating kapatid. Dahil sinabi ng Panginoon na habang tayo inahawakan ng Panginoon at nakarating tayo ditong ligtas, no? Walang sakit, walang karamdaman, malusog, no? Dahil siya ang nag-iingat sa atin, no? So tayo, Jesus Old Man, awitin natin yun. Chorus muna. G. Oh, Jesus of my hand, I need thee every hour. While through this pilgrim land, protect me by thy power. Oh, my people believe. Oh Lord, look down on me. When I kneel in prayer, I know I met you there. Blessed Jesus, hold my hand. As I travel through this pilgrim land, there is a friend who walks with me. He leads me through the sinking sand. It is the Christ of Calvary. This will be my prayer, dear Lord, each day to help me do the best I can. For I need thy light to guide me day and night. Blessed Jesus, oh my hand. Oh Jesus, oh my hand. Oh, I need thee every hour. While through this pilgrim land, protect me by thy power. Hear my people plead. Oh Lord, look down on me. For when I kneel in prayer, I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, let me travel in the light divine, that I may see the blessed way. Keep me that I may be holy and sing redemption songs someday. I will be a soldier brave and true, and every firmly take a stand. As
fast and onward. I read meet the full. Blessed Jesus, hold my hand. Oh, Jesus, hold my hand. I need thee every hour while through this pilgrim land. Protect me by thy power. Hear my people plead. Oh Lord, look down on me when I need it. I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. When I kneel in prayer, I know I meet you there. Blessed Jesus, hold my hand. Amen. Hallelujah. Magkikita-kita tayo doon, no? Dahil ang nobya ay para lang sa pag-agaw. Ang kanyang kabiyak lang. I'll see you in the rapture. Waitin natin yung I'll see you in the rapture. Naniniwala ba tayo dito na may darating na pag-agaw? Amen. Pero ang pag-agaw ay para lang ito sa mga kabiyak ng ating Panginoon. Para lang sa ating nobya. Hallelujah. See. I'll see you in the rapture. If we never meet again on this earth, my precious friend, if to God we haven't true, and we'll live above all sin, then for us there'll be a meeting, a hallelujah greeting. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture. See you in the rapture. I'll see you in the meeting in the air. There with our blessed Savior, we live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. To my loved ones, let me say that there surely come a day when our Lord shall come again to catch His waiting bride away. So get ready now to meet Him with the message and greet Him. I'll see you in the rapture some sweet day. Everybody, I'll see you in the rapture. I'll see you in the rapture. I'll see you at the meeting over there. There with our blessed Savior, we'll live and reign forever. I'll see you in the rapture some sweet day. I'll see you in the rapture some sweet day. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. We give you glory and honor, power. Belong to our Lord Jesus Christ. Salamat, Brother Bonnie. So, makakaupo na po ang bawat isa. Tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa mga announcement or bisita kung meron man.
So habang may ginagawa pa si Sister Jill, nais ko munang tawagin si Brother Michael na mag-aalay ng awit para sa ating Panginoon. Amen. So si Brother Michael po, kaarawan niya ngayon, so ilaan niya yung oras niya para kay Lord. At si Brother Hansel din, ganun din. Nais ko lang pong maggandog ng awit para sa Panginoon. Totoo, matagal ko na pong gustong awitin to, kaso nahihiya lang ako, may stage fright ako. Pero siguro, samantalin ko ng pagkakataon to. Kinakabahan ako kasi first time ko rin po na magandog ng awit nang walang pumilit sa akin. Dati, lagi ako pinipilit yun. Pinilit ko na sarili. Para kay Lord ko. Tsaka ito rin, naging personal rin sa akin itong awitin ito. Kasi ito pong gusto kong mangyari sa buhay ko. Just a closer walk with you.
So, closer walk with God, to God. Amen. So, pwede na ba tayo, Sister Jill, sa announcement? So, amen. So, meron tayong bisita. Let's welcome our... Okay. So, announcement. Din po, wala daw pong bisita. So, September 7, 2014 on Sunday, Youth Devotion at 6:30 a.m. So, lahat po ng kabataan, inaanyahan inaanyahan ko po kayo na dumalo ng Youth Devotion. So, para mas lalong mainam ang ating pananambahan sa darating na linggo. Next. So, ganun din. Sa hapon naman, at 1:30, meron tayong youth service. Amen. So, napaaga. October 7, 2014, Tuesday. So, Men's Overnight Fellowship. Actually, hindi na siya part 3. Merong natapos na yung demonology. Merong bagong topic. Yung unang topic kasi dalawa. Magkakaroon ng dalawang topic. Yung una is, what is the difference between minor prophet and the major prophet? And then the second one, Luke 17:24 to 30 compared to our days. So, yun po yung magiging topic natin sa darating na October 7, Men's Overnight Fellowship. So, next, Sister Jill. So, ang darating na camp meeting, December 22 to 25, 2014. So, mag-umpisa po yun ng Monday to Thursday at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Ang ating theme, The Final Voice to the Final Age. Amen. So, written testimonies. Malabo sa. Hanggang sa mga oras na ito, lubos pa rin ang aking pasasalamat sa Diyos na buhay na siyang nag-ingat sa akin sa sakuna. Last Friday, na-aksidente ako. Kamuntikan na akong maputulan ng mga daliri. Kumalang kasi ang daliri ko sa tuniladang materyales. Ako ang katuwang ng forklift operator. Di ko pa kinakailangang yung materyales bumagsak agad. Sabi ko, help me Lord. Matagal na ipit ang mga daliri ko pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Naroon pa rin ang pag-iingat ng Panginoon sa akin. Amen. Salamat sa mga kapatid na patuloy na nanalangin at tumutulong sa akin. To God be the glory, Brother Jericho. Sorry. Amen. Or Jericho. Next. So, prayer request. Please pray for the complete healing of Brother Mulong from back pain. Hirap din po siyang makaihi. Thank you and God bless from Sister Grace Eduarte. Next po. Pakisama po sa panalangin ng kagalingan ng aking office mate na si Johnny May Eliha mula sa nararamdaman niyang hypokalemia, asthma, allergy at UTI. Maraming salamat po and God bless from Brother Paul Cabrera. Next po. So wala na. Amen. So, dadako po tayo sa pagbibigay. Medyo matagal na po kayong, tapos na po ang praise and worship natin. Medyo nilalamig na po kayo, kaya gagalaw po tayo, dudukot po tayo para medyo hindi tayo masyadong lamigin. So, amen. Treasures of this word. Treasure. Bago tayo magbigay, hiling ko si Brother Sog na pag-pray ang ating offering. Brother Sog.
Praise the Lord. Tayo po yung manalangin. Takila namin Diyos na minamahal, nakabuuan ng buhay namin. Kung wala ka, ay wala kami, Lord, na mga bagay na napag-uukulan namin ng aming mga pangailangan, Panginoon. Salamat sa iyong tulong, salamat sa iyong paggabay at patnubay sa amin palagi sa tuwina. Hatak mo sa amin na patuloy na sumasagan ang biyaya mo na sa amin ay kumakalinga at nagtataas na aming pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo kami lagi sa tuwina at samahan. Bigyan mo kami lagi ng mainam na kalusugan at diwa na nakilala na mabuti at masama, Panginoon. Salamat po. Bagamat may hindi mainam na klima, ay narito pa rin kami patuloy na nagpupuri, nagtataas ng mga Lord. Pasasalamat sa iyo. Salamat po sa pagtugon mo sa Panginoon sa aming mga pangailangan. Punuin mo kami palagi sa tuwina at biyayaan, Panginoon. Isa pa muli, tinataas namin ang aming mga tithes and offering, aming kaloob, Panginoon. Kaya mo maging, Lord, na ito'y mabang samyo sa iyong harapan at patuloy na makilala ka namin na ikaw ang Diyos na dapat namin paglingkuran at maging tapat kami palagi sa tuwina. Kaya mong, Lord, magpakumbaba kami at patuloy, Lord, na umasa na ikaw lamang ang Diyos na aming pinagkukunan namin mga pangailangan, Panginoon. Biyaan mo kami ng salita, punuan mo kami at patuloy na mahayag pagkapalagi sa buhay namin at makita namin ang Lord, ang kahalagahan na yung salita na walang iba kundi ikaw, Panginoon. Salamat po muli. Pinupuri ka po namin, pagpalayan po ang iyong mga anak sa gabing ito at totoo madakila at may taas ka namin sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, chorus lang. All the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. Just to know I'm one of them, to be His chosen king, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure. Minsan pa. All the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. Just to know I'm one of them, to be His chosen king, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Amen. So, yun yung greatest treasure. So, may pinahabol na prayer request. Nabot po sa akin. Pakisama mo sa prayer si Elvira Masa, mami ng kaibigan ko na na-diagnose na may colon cancer na naapektuhan pati na rin ang kanyang atay. Alam ko pong hindi maikli ang kamay ng Panginoon at kaya nitong pagalingin anumang uri ng sakit. Isama po din natin sa panalangin na bigyan ng lakas ang pamilya niya, lalo na po ang kaibigan ko sa paghanap nila ng sa pagharap nila sa pagsubok na ito. Marami pong salamat, Sister Grace Eduarte din po. So, karagdagan, Sister Grace. So, tatayo po tayong lahat bilang abitin natin, Let Into the Chamber. Bago ko ibigay sa ating pastor.
Speak to me gently as I close the door. Heavenly lover, let thy presence go over. Shekinah unending is all I long for. Into the chamber, into the chamber, be free, Holy Spirit. Speak to me gently as I close the door. Basta. Shekinah unending is all I long for. Shekinah unending is all I long for. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tayong lahat tayo mo. Lumalangin, Ama namin, kami po'y lumalapit bago namin buksan ang iyong Lord, banal na salita, banal na aklat. Nais po namin lumapit sa iyo para humingi ng pangunawa, Panginoon, sa mga salitang matutunghayan namin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ay maging mabiyaya para, Lord, bigyan kami ng kapahayagan. Dahil sa iyo lamang ito nagmumula, Lord. Hindi sa mga aral, hindi sa grupo, Lord. Kundi ikaw lang ang nagbibigay ng kapayagan. Flesh and blood has not revealed this to thee. Sabi mo kay Pedro, but my Father which is in heaven. Sabi mo pa minsan, Panginoon, ay kayo narito sa ibabaw ng lupa, kay dumalangin sa Ama, nangusap sa Ama, sabi mo, Ama, salamat dahil ang mga bagay na ito ay yung tinago sa mga pantas at marurunong at ito ipinahayag mo sa mga sanggol na handang matuto. Lord, narito po kami mistulang mga sanggol na nagnanasang higit kang makilala. Nauuhaw na higit kang, Lord, maging malinaw sa aming puso, Lord. Ang kalooban mo, ang isip mo. We just want to receive, Lord, a revelation from you tonight. Help us, Father. Sama mo ang iyong lingkod at ang mga makikinig ngayong gabi. At lahat ng mga nakatunghay sa amin, Lord. And as we listen, Lord, create a faith in our hearts. Dahil yun po ang proseso mo. Kailangan marinig. And then kailangan, Lord, tanggapin. Kailangan, Lord, magkaroon kami ng pagpapasya as you reveal yourself and your word to us na ito nga ay para sa amin. Then the word will be, Lord, effectual. And the word and us will be one, Father. Yun po aking dalangin. Kaya mo, Panginoon, ang buong prosesong yun ay aming madaanan so that we can be the fulfillment of what we believe, what we read, what we speak about, Father. We love you and we appreciate you. In Jesus Christ's name, this is our prayer. Amen. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan natin mga Bible sa Isaiah chapter 25, verse 8. Amen. Nung nakaraang magbilang sina Brother Sog at iba pang mga trustees ng offering, tinanong ko siya. Sabi ko, kumusta ang ating offering, Brother Sog? Sabi niya, Pastor, wala nang nabago, ganun din. Sabi ko, ganun? May nabago sa ating church, may aircon na tayo, tapos walang nabago sa offering. And so, sabi ko, well, I believe, amen, maintindihan nila yon. Simple lang naman di ba? Pagka sumakay kayo sa bus na hindi aircon, magkano binabayaran nyo? Pag gusto nyong medyo komportable,
Hindi kayo papawisan, hindi kayo mag-aamoy usok, sakay kayo sa aircon. No, kaya lang, kailangan dagdagan nyo yung bayad nyo dun sa aircon bus. Hindi tayo naniningil ng bayad, but we're just telling you, yun ang naturalesa, yun ang totoo, di ba? So, hindi natin sisingilin, hindi tayo papaikot ng trustee o ng diakono para sabihin, dagdagan nyo yung bayad dahil hindi naman tayo nagpapabayad. Ang sinasabi lang natin, meron tayong comfort ngayon, meron nadagdag na magandang bagay sa atin. Amen? Sana naman maisip natin, makatulong tayo. Amen? Doon sa ating pangailangan. God bless you. Brother Sok, tatanungin kita ulit tungkol sa offering pagkatapos ng service na ito. Isaiah chapter 25 verse 8. He will swallow up death in victory. And the Lord God will wipe away tears from off all faces. Let me read it again bago tayo magsipo. He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from off all faces. Lord, add these blessings to the reading of the word. Maaari tayo magsipo ngayong gabi. God bless you. Tonight, we're going to start a study on rapturing faith. Rapturing faith. This is going to be a Bible study type of messages. It's going to be a series, so this is going to be part 1. And I will ask for your undivided attention dahil kung hindi nyo po maunawaan yung unang bahagi, yung ating pundasyon, baka hindi nyo maunawaan yung mga susunod pa nating bahagi. Amen. So, sa umpisa pa lang, hiniling ko na makinig kayo ng gusto. Amen. Dahil ito po ay hindi ipinapangaral sa denomination, hindi po ito para sa Foolish Virgin. Hindi po ito para sa World Council of Churches. Ito po ay para sa piniling lupon na kung tawagin ay piniling elect bride ng ating Panginoong Jesucristo. Alright? Kaya kung kayo yun, dapat makinig kayo ng gusto. Because this is for you. Alright? This scripture here in Isaiah chapter 25 is actually speaking about the rapture. This is the time when death is swallowed up in victory. In this scripture, nothing was really said about how this scripture is going to be fulfilled. It just says, amen, that he will swallow up death in victory. But how will that happen? How will that happen? Dito po sa ating panahon, maipapaliwanag ng husto kung paano mangyayari yun. Because the time of the fulfillment of this prophecy is where you're living in right now. So you are the people that needs to know how is this going to happen. All right? So if we look at the New Testament scriptures concerning this prophecy, Paul spoke about it in 1 Corinthians chapter 15, 51 to 54. We're going to read verse 51. Behold, I show you a mystery. I show you a mystery. He's not saying that I'm going to reveal the mystery to you, but I'm going to show you a mystery. So it's still in a mystery form during the time of Paul. But you will notice that Paul had a greater understanding of that particular prophecy in Isaiah 25 verse 8. That's why he can explain it in more details this time. But still, he was showing a mystery. All right? It's not yet in an open mystery form, but it's a mystery. And he said, continues on, we shall not all sleep, but we shall all be changed. This is how that scripture in Isaiah chapter 25 is going to be fulfilled. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written. So Paul goes back to that particular scripture. All right? He said, death is swallowed up in victory. But he said a lot more than Isaiah did about this scripture, about this prophecy. All right. In the message, Why Christ Speak, the prophet said, just as we know now, he said, just as we know now, as a man asked me a few moments ago about the coming and the rapture, we know. We've lived the time out at the time of the rapture is at hand, and we're looking for a rapturing faith that can pull the church together and give it some supernatural strength that can change these bodies that we live in. All right, so the prophet now is saying, we know. All right? He knows something that Paul didn't know in details before. But he said, we know. And ang sabi niya, we're looking for a rapturing faith. Para kanino ang rapture? Para dun sa mga abutan ng rapture. Alright? At para mangyari yung rapture, para makasama ka sa rapture, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa rapture. Kaya ang tawag dito ay rapturing faith. We're looking for a rapturing faith that can pull the church together. The church, capital CH, hindi ito basta-basta church, hindi ito ecumenical church, but this is the capital C, bride church, together and give it some supernatural strength that can change these bodies that we live in. So, gusto kong pansinin niyo yun. Yung rapturing faith ay magbibigay daw ng supernatural strength sa church na ito na magiging dahilan para ang mga katawan natin ay mapalitan. So that is our focus, amen, in this age that we're living in. There will be a rapture. Amen. This is now the focus of the bride of Christ for this hour, is to receive rapturing faith. In 1965, Brother Branham preached the rapture. So evidently, it didn't all happen in 1963 as some actually believe. Yung iba kasi naniniwala, yung rapture natapos na. Sabi nila, in 1963, dumating na ang rapture at nangyari na ang lahat. And they actually believe that we are now already in the millennium. You see, wala sa balanse yung kanilang tingin dito sa particular na subject na ito. Kaya yun ang aking purpose na gusto ko manatili kayong nasa balanse. Dahil merong katotohanan yung sinasabi nila na ang rapture ay dumating na, but hindi pa ito lubos na natatapos. We are in the cycle of it, but it's not yet fully fulfilled. Alright? Dahil tayo ang magiging fulfillment nun. At tayo ang tutupad noon. Kaya, if the rapture was completely fulfilled in 1963, then why did Brother Branham preach it in 1965? Bakit kailangan mo pa i-preach kung natapos na yung rapture? Pero kita nyo, 1965 lang talaga pinangaral ni Brother Branham yung the rapture. Alright. So, may nagsasabi, nasa glorified body na raw sila, nasa eternity na sila, at lahat natapos ang rapture. Amen. So, you've got to have a balance. Amen. Sa mga itinuturo ni Brother Branham, amen, mga quotations niya at saka sa Scripture. Naniniwala ko ang ating mensahe ay hindi fanatical message. Ito ay solidly based upon, thus saith the Lord of the Scripture. All right. So the rapture will not be finished until the body change, as Scripture here is indicating. Amen? Hindi pa matatapos ang rapture hanggat hindi pa nagpapalit ang ating katawan. Nandun na tayo sa cycle, pero hindi pa yung matatapos hanggat itong katawang ito ay pinapaliguan nyo pa.
hanggat itong katawang ito ay nangailangan pa ng air conditioner. Amen? Hanggang ang katawang ito ay kinakailangan yung labanan sa panahon ng gawain dahil sa kayo pagod na at inaantok na kayo at bumabaksa kayo yung ulo. Yan ang pureba na wala pa kayo sa glorified body. Amen? So matatapos ang rapture kailan? Kapag nangyari na yung pagbabago ng katawan na sinasabi dito ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Amen? Ang sabi niya, this corruptible must put on incorruption, and this mortality must put on immortality. So there's got to be a change in the body first before you can say that the rapture has really been or has been completely fulfilled. So very basic yan, ano? Pero ang ating tinitignan dito ay yung pangangailangan para sa rapturing faith at paano ba natin yung matatanggap. Right? So if there's going to be a rapture, there's going to be a body change, then you've got to be given a faith for it to be fulfilled in your life. Hallelujah. Remember the principle that I taught you in 2 Thessalonians chapter 2, verse 13. First, you have to hear the word, all right? By the hearing of the ear, and then by God's enabling power, amen, He will give you understanding that what you hear is not just a word of a man or words of a man, but it's actually in truth, according to that scripture, the word of God. And then when you decide, amen, that itong naririnig ko ay hindi salita ng tao, amen, and you believe it in your mind first, and you decide in your mind, this is the word of God, and then Paul said, when you received the word that we preach, amen, you received it not as the word of man. The second receive is that receiving, the hearing of the heart. And when you receive it, amen, for that time, amen, you receive it now in your heart, and you make yourself one with what you have received. You embrace it. Amen. You make it your own. Yun ang ibig sabihin nung pangalawang receive. And then, dahil dyan, ang sabi ni San Pablo, remember, then the word effectually work in you that believe. Alright. So, kailangan, kung merong rapture, then rapture has to be preached. Amen. Kung merong hiwaga tungkol sa rapture, then yung hiwagang yun ay kailangang ma-unveil muna at marinig ng mga taong nakatakdang tumupad noon. Amen. Then they will have, amen, a chance to receive a particular faith. Amen. At pag narinig nila yon, hallelujah, at kanilang pinagbulay-bulayan sa kanilang isip, at pag sila'y binayaan ni Lord ng pananampalataya, ng revelation, tatanggapin nila yon bilang scripture nila. Amen. At makikiisa sila dun sa kanilang narinig. And then the word will effectually work in their lives. Amen. Ang mangyayari, yung narinig nila at tinanggap nila ay magiging sila. Susundan niyo ba ako? It's very simple. So ganoon, amen. Sa bawat panahon, merong word na inalat si Lord. At bawat panahon, kailangan marinig nila yung particular word na yun para yun ay matupat sa kanila. Sila ang tinakda ni Lord na makatanggap ng word na yun, ng prophecy na yun, dahil, amen, sila talaga ang tanging makakatanggap ng kapahayagan nun. At yung makikita natin mamaya, I want you to listen very carefully, dahil yun ang inyong matutunghayan sa ating pag-aaral, meron lamang certain group of people that will receive the revelation. Amen, of this rapture. Rapture mystery. Hallelujah. And you know, the world doesn't like that. Ayaw nila ng exclusivity. Gusto nila lahat mararapture. Gusto nila lahat anak ng Diyos. Gusto nila lahat magsama-sama sa isang malaking samahan na kung tawagin na World Council of Churches. Gusto nila ng one world order. Ayaw nila na merong isang nabubukod at ginagawang exclusive ang kanilang sarili. Wala tayong magawa. Si Lord ang may gusto nun. Si Lord ang pumili sa isang lupon ng tao para sila ang bigyan ng kapahayagan.
You see, revelation is sovereign. Amen. Hindi ito pwedeng, hindi mo pwedeng ipakiusap. Pwede bang kami na lang ang bigyan mo ng revelation? Walang bargaining doon sa pagbibigay ng revelation. Si Lord ang nagtakda kung sino ang dapat tumanggap ng revelation. He's the one that decides who will receive the revelation. And we know before the foundation of the world, there's an exclusive group of people. Amen. That He elected to receive that revelation. So, isang scripture lang dun sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, si Paul, mas marami siyang nasabi. But then, ang message na dinala ng ating kapatid na si Brother Branham, ang naglinaw ng gusto tungkol sa hiwagang ito. Right? Dahil itong prophecy ito ay dapat matupad sa panahong ito. Alright. The scripture that we read speaks about different kinds of bodies, bodies that will be glorified, bodies that will put on immortality and incorruption. Amen. Alam nyo, itong katawan na ito, kailangan ng upgrade. Pagka meron kayong sasakyan, at yung modelo ay 1977, hindi mahirap maintindihan na napag-iwanan na kayo ng gusto dahil napakaraming mga bagong features sa sasakyan na wala doon sa sasakyan nyo. Kahit gaano mo pagandahin at pakintabin yan at pabanguhin yung interior nun, amen, lagyan ng lahat ng klase ng palamuti, napag-iwanan na yun. Amen, kahit pa nga yung kotse mo ay modelo nung 2013, alright? Ano ba tayo? 2013 tayo ngayon, ano? 40 na, kita mo na. 2013, pagdating ng 2014, naglalabas ang iba't ibang kumpanya ng iba't ibang bagong modelo. Alright. At dun sa bagong modelo, ay merong mga upgrade. Diba? May mga features na wala dun sa sinundang modelo. Kaya, anong nangyayari? Patuloy silang nakakadiskubre ng mga bagay-bagay na maidadagdag doon sa bagong modelo para mas maging efficient yung sasakyan. Alright. Kaya, kailangan i-upgrade. Kaya kailangan bumili ka ng bagong modelo para hindi ka mapag-iwanan. Alright. Now, itong katawan natin, isipin nyo. For example, pakita ko sa inyo kung gaano kababang klase itong katawan na ito. Alam nyo ba na ang aso ay mas matalas ang pangdinig kaysa sa tao? Ang aso ay mas matalas ang pangamoy kaysa sa tao? Ang agila ay mas matalas ang paningin kaysa sa tao? 50%, amen, 50 times more ang talas ng kanyang mata kaysa sa mata ng tao. Meron tayong mga camera ngayon ng megapixel ay 15, 16, abay, ang linaw-linaw na nun. Pero alam niyo ang megapixel ng mata ng tao, alam niyo kung ilan? 500 plus something. Ganun kalinaw ang mata ng tao. Pero, ulitin mo yan ng 50 beses, yun ang linaw ng mata ng agila. Eh bakit ganun? Tayo ang nilika sa larawan ng Diyos, tapos mas inferior ang ating mata kaysa sa agila. Mas inferior ang ating tenga kaysa sa aso, at mas inferior ang ating ilong kaysa sa aso. At hindi tayo makakasabay sa cheetah sa takbuhan. See? Kung yung mga may-ari ng mga modelo noong nakarang taon na sasakyan, amen, ay, gusto nilang i-upgrade dahil meron ng bago, amen, kung titignan nyo yung paligid nyo at alam nyo kung sino kayo,
Kayo anak ng Diyos, nilikha sa larawan ni Lord, at titignan niyo yung mga nilikha sa paligid niyo na dapat kayo ang Panginoon, kayo ang namamahala dyan. Hindi ba yun ang ating posisyon dati? Pagkatapos yung kanilang mga abilidad ay higit na malakas kesa sa inyo, hindi ba kayo ay nag-iisip, kailangan kong magpa-upgrade? Merong mali dito sa katawang ito, merong hindi tama sa katawang ito, kaya kailangan ng pagbabago. Kailangan ng change. Hallelujah. So the Bible gives a glimpse of this body that we're going to put on in different places. Katulad kay Samson. You see, yun ay mga patikim lamang. Merong superhuman ability, amen, natataglayin yung katawan na ating tatanggapin. Yung katawan na ipapalit sa katawang ito. Are you listening to me? Amen. At sa Biblia, sa buong kasulatan, amen, nagbigay ang Diyos ng silip doon sa mga katangian at kakayanan ng katawang ngayon. Silip lang ngayon. Kay Samson, may kakayanang bumuhat ng gate. Hindi yun lakas ng tao. Anong sabi ng ating propeta? Pagdating ng rapture and faith, magbibigay ito ng certain strength, supernatural strength. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Si Samson, pagkatapos yung 3 Hebrew children, na kahit na ilagay mo sa hurno na pinalipat, na pinainit ng 7 beses kesa sa normal, amen, hindi man lamang nag-amoy usok yung kanilang mga balahibo. Ano yun? Pasilip lang ni Lord yun sa klase ng katawan na tatanggapin natin sa rapture. Amen. So, lampasan na natin yung mga yun. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Di ba? Lumakad sa ibabaw ng tubig. Hallelujah. Paaninaw, pasilip doon sa katawan. Sinasabi sa atin kung anong upgrade ang kailangan natin. Anong features ang kailangan ng ating katawan para tayo ay, maangkop doon sa ating profession na tayo mga anak ng Diyos. Amen. At tayo ay magiging, tawag dito, ni-rapture na lupon ng mga tao. Amen. Yun ang mga katangian ng katawang yun. Alright, ano pa? Si Elijah, na, tawag dito, si Elijah ay merong paningin na nakalalagos, milya-milya ang layo, sa silid ng hari. Intindihan niyo ba yun? Naalala niyo yun, nagmamulema ang mga kaaway nila, nang sabi, tuwing magpaplano tayo, ay nalalaman ng mga Israelita. Sabi ng hari, baka may naguhudas. Tingnan niyo ng gusto, baka may naguhudas sa atin. Yung mga pinag-uusapan natin sa secret chamber, ay nalalaman ng ating mga kalaban. Hindi nila alam, si Elijah ay merong mata na tumatago sa pader. At merong pandinig na mas matala sa pandinig ng aso. Na kanyang narinig kung ano yung pinag-uusapan nila doon sa closed door meeting, milya-milya ang layo. Praise the Lord. Ano yun? Patikim, pasilip sa klase ng abilidad na meron ang katawan ngayon. Amen. Si Esteban minsan, ano nangyari? Si Esteban ba yun o si Felipe? Felipe, I think it was. Abay, kailangan niyang witnessan ng isang eunuch. Merong isang revival na nagaganap. Nandun, napakaraming tumatanggap. Pero kailangan, amen, maparoon siya sa takdang panahon, sa tamang panahon. Amen. Doon sa panahon na naglalakbay yung eunuch at nagtatanong ano bang ibig sabihin ng mga kasulatan ito. Kung maglalakbay siya sa pamagitan ng kamelyo, hindi niya abutin yung eksena. Kaya anong ginawa ni Lord? Di ba? Tinransport siya. Ano yung tawag doon na ngayon? Tineleport siya ni Lord. Di ba? Galing doon sa revival. Amen. At dinala siya doon sa kinaroroonan ng eunuch. Amen. Ano yun? Pasilip sa klase ng katawan na ating tataglayin.
Hallelujah. And, you know, the movie industry, Hollywood, at maging puting tabing natin dito ay, nakita nila yun at kinokopyahan nila. Kaya merong mga superheroes na merong mga katawan na lumalago sa pader at nagtatravel as a thought, amen, kayang habulin ng eroplano. Saan sila nakakuha ng kanyang ideya? Amen. Kopya lang yan sa scripture. Kopya lang yan, amen. Amen, sa tunay, amen, na katawan, natataglayin natin, hindi yan para sa kanila, sorry. Amen, yung kanila, pangarap lang, yung sa kanila, palabas lang. Pero yan ay magiging realidad sa atin. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kaya hindi tayo naiinggit sa anumang bagay na natataglay ng mga tao sa sanglibutan. Alam natin kung ano ang mangyayari sa atin. Alam natin ang mana natin. Alam natin ang ating inheritance. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Amen. For you to have faith, you must know who you are. And you must know what part of the scripture you are called to fulfill. And the time that you're living in, you need to know that it's your time now. The time has come to fulfill that scripture. And that scripture is ordained for you to be fulfilled. That gives you faith. Amen. Hindi tayo nagbabakasakali, hindi tayo nagwa-wonder. Tayo kaya ito, kailangan magkaroon ng isang certain voice, thus saith the Lord. Kailangan merong mensahe na magdudwell sa mga katotohanan ito, sa mga hiwagang ito, at habang pinapakinggan natin yun, ito yung nagkikreate ng faith sa atin. Amen. Habang pinapakinggan natin yun, natutukoy natin na tayo ang tinutukoy nun. Tayo ang tao na hinintay para mangyari yung kasulatang yun. Hallelujah. Kailangan nating marinig. Kailangan nating tanggapin na tayo yun. So kailangan malaman mo kung sino ka, anong scripture mo, anong bahagi ng propesya ang tinutupad mo. Amen. Sa panahon na kinabubuhayan mo. Kung malalaman mo, amen, ang mga bagay na ito, this will change the way you live on a daily basis. Kung makikilala mo kung sino ka, kung malalaman mo kung ano ang mana mo, kung ano ang nilaan ni Lord para sa iyo, mababago ang pananaw mo sa mga bagay-bagay, mababago ang gawi ng iyong pamumuhay. Makinig kayo sa akin ng gusto. Merong isang nanalo sa loto, pagkarinig niya ng announcement sa radyo, tinignan yung ticket niya. Ha! Amen? Eksakto. Yung aking ticket ay winning ticket. $10 million. Amen? Ano niyo kung unang-una niyang ginawa? Tinawagan niya yung kanyang boss. Pagkakita niya na siya ang may hawak ng winning ticket, na-reveal sa kanya na siya yung winner. At kahit papel pa lang yung hawak niya, dahil na-reveal na sa kanila kung na siya yung winner, na siya yung pinatutungkulan nung sinasabi nung announcer sa radyo. Amen, na-reveal sa kanya, meron siya ebidensya, siya yung sinasabing nanalo. Kahit wala pa sa kanya yung $10 million, pero naihayag na sa kanya na siya yung winner. At meron na siyang ebidensyang hawak-hawak. May substance na siya. Ang una niyang ginawa, tinawagan niya yung boss niya. Sabi niya, boss, magre-resign na ako. You see, it actually changed his life. Wala pa yung 10 million. Sabi ko, umasta siya, hindi niya na kailangan magtrabaho. Ano na ibig sabihin? Nabago yung kanyang buhay. Nabago yung kanyang gawi. Dahil lang nakilala niya na siya ay winner. Na yung number niya ay yung number na nagko-correspond sa sinasabi nung tinig. Blessed be the name of the Lord. Ganun ang revelation. You know and you know and you know and you know without a shadow of doubt. Amen, na yung number niyo sa loob ay nagko-correspond sa tinig sa ating panahon.
Na ang pangalan nyo, amen, ang tinatawag habang nakikinig kayo ng mensahe. Meron kayong, amen, meron kayong affinity doon sa naririnig nyo. Hindi lang isang magandang sermon, hindi lang isang, pinag-aralang pangangaral, kundi merong connection sa inyo. Amen, ako yun. Ako yun. Hallelujah, kung paanong yung bata na first time nakakita nung tawag dito ng salamin. Naalala nyo, nagpunta doon sa lola niya, I think it was, at nakita niya yung kanyang sarili. Ang sabi niya, Tay, Nay, ako yun. Na-recognize niya siya yung nakikita niya sa salamin for the first time. At gano'n ang magiging epekto ng mensahe sa atin para itong salamin na nag-identify kung sino ka. And you will be sure. Amen, without a shadow of doubt, ako yun. It will take that, amen, para ikaw ay mapalitan ng katawan. Kaya nga hindi ito basta-basta faith lang eh. Hindi lang ito healing faith. Hindi lang ito saving faith. Ang mga foolish virgins meron ding saving faith. Di ba? Hindi lang ito holiness faith. Ang mga Pentecostal meron nun. Hindi lang ito faith for miracles. This is rapturing faith. So binago ang buhay nung nanalo ng loto dahil nalaman niya siya yung winner. Pag nalaman mo na ikaw, ito pinatutungkuyan itong mensahe ito, I'm sure babaguhin ang gawin mo. Babaguhin ang pamumuhay mo. Amen, hindi mo papansinin yung mga bagay, amen, na walang kapararakan, walang kabuluhan. Kagaya ng sabi ko nung Sunday, babantayan mong yung sarili sa mga bagay na magdidistract sa focus mo para sa body change. Dahil alam mo, ikaw yung may hawak ng winning ticket. Hallelujah! Hindi iba, isa lang yung number na yun. Ang sabi ni Job, ako, I will see the Redeemer in the last days. Ang mata ko ang makakakita. I know my Redeemer liveth. And in the last days, amen, ay tatayo siya sa ibabaw ng lupa at makikita siya ng aking mga mata. He's sure, ako ang makakakita sa kanya. No wonder, sabi ni Brother Branham, kung merong iisa lang na mararapture, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya na ikaw yun. Ako ang makakakita sa aking manunubos. Ako ang may winning ticket. Hallelujah. So if we could really see this and believe it, then it would change our lives in the way we live from day to day. Right, the angel of the Lord does not make mistake in choosing the person or persons to fulfill scriptures. Amen? Hallelujah. Kaya pwede kang makatiyak. Pagka nilapitan ka ni Lord at tinuro ka, huwag ka nang mag-alinlangan. Si Gideon, yun ang problema niya nung umpisa eh. Di ba? Lumitaw yung anghel ng Panginoon sa kanya. At nasabi ng anghel sa kanya, Gideon, you're a mighty man of valor. Alam mo ba yun? Tumingin si Gideon, meron pa bang ibang Gideon dito? Kasi di ako yung takot nga ako eh. Di ba? Nagtatago ako dun sa mga, sa mga children of the east eh. Yung mga kumakamkam ng aming mga pinaghihirapan eh. Nandito nga ako eh. Nagtawag dito, nagtatago dito sa kamaligan na ito eh. Pero pinuntahan siya ng anghel. At sabi ng anghel, huwag kang tumingin kung saan-saan. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw yung lalaki na matapang at magiting. Wala nang iba, hindi ako nagkakamali sa pagpili. Naintindihan niyo ba yun? Halil, pag sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, you are virtuous. You are a virgin. You're going to be a mighty army. You're going to be indestructible. Amen. Hindi malulupig na hukbo. Pag sinabi niya yun, narinig yung tinig ng anghel, hindi siya nagkakamali, ikaw nga yun. Huwag ka nang tumingin, magpalinga-linga sa iba. Ikaw ang tinutukoy ni Lord.
But you know what? The angel was very helpful and understandable. He understood the weakness of Gideon. And he tried to help his faith. Kaya anong ginawa niya? Gumawa siya ng mga tanda at kababalaghan para, maintindihan niya na siya nga yun. Sa kabila ng kanyang makahinaan. Are you listening to me? Sa kabila ng kanyang insufficiency. Amen. Sa kabila nung tingin niya sa kanyang sarili, iba ang tingin ni Lord sa kanya. You are a mighty man of valor. Hallelujah! Minsan, ang tingin natin, hindi para sa atin kung message dahil sa kahinaan natin. Nabigo na naman ako, nadapa na naman ako, nadulas na naman ako, nagkamali na naman ako. Para anong ginagawa ng anghel ni Lord? Amen, gumagawa ng mga paalala ng himala. Gagawa siya ng mga sitwasyon para lang maunawaan niyo at maalala mo na ako ang pumili sa iyo. Hindi kita pababayaan. Gagawa siya ng problema. Ipapapersecute ka sa sanglibutan. Manahadlangan ka sa pagkuha ng permit ng metro. Para ano? To lift up your faith. Because that's what the angel does. Amen? Hallelujah. That's what the messenger does. God sends the messengers. Amen? Para doon sa pinili sa bawat panahon. Amen? Para ano? Para palakasin yung mga Gideon sa bawat panahon. Para itaas ang kanilang pananampalataya. Kasi hindi pa nila naririnig. Naiintindihan ng anghel. Kaya ganoon ang ating Diyos. Hindi porket first time narinig mo, hindi mo kagad na-catch up, ay sisipahin ka, palitan na nga kita. Hindi first time na umattend ka dito sa church, hindi mo na-catch up yung message, ay sasabihin ng pastor, yung isang ngayon, bisita natin, natulog lang nung nagbe-preach ako, huwag niyo na papasukin ulit yan, next time, ha? But God is merciful para sa kanyang mga pinili. He will see to it that they will receive, amen, sufficient faith. Amen, para dun sa layunin ni Lord sa kanilang buhay. Blessed be the name of the Lord. Ang anghel, hindi nagdalawang isip. Si Gabriel, nung sabihin niya kay Maria, Maria, ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Pero meron pa akong ibang tinitingnang babae, Maria. Subukan lang kita muna. Ganun ba sabi? Ha? Praise the Lord. Ang daming mga birhen. Daming naghihintay na birhen sa lupon ng mga Israelita dahil sa pangako sa Isaiah chapter 9. Pero ang anghel ay dinirect sa isang certain lady. Hindi nagkamali ang Gabriel sa pagtukoy sa tamang birhen. At sinabi sa kanyang layunin ni Lord, direkta, ikaw ay maglilihi. Amen, by the power of the Holy Spirit. At nung una, parang si Gideon, paano mangyayari yan? Wala akong nakikilalang lalaki. At kailangan palakasin ng anghel ang kanyang pananampalataya. Dahil kailangan sampalatayanan niya muna para ma-fulfill yung scripture sa kanya. You see, that's the concept of the scripture, amen? Yung sinasabi sa scripture sa Romans, faith cometh by hearing. And hearing by the word of the Lord. Kaya kailangan ang anghel ay dumating, ipaalam sa iyo kung ano yung layunin ni Lord sa iyo. Amen, tukuyin ka, sabihin ikaw yun, at iparinig sa iyo kung anong gagawin mo. And as you listen, amen, ano yun? Tinataas ng anghel ang pananampalataya mo. Hallelujah. Hindi pinag-uusapan dito yung kaya mong gawin o hindi mo kayang gawin. Amen. Ang pinag-uusapan dito ay yung sinasabi ni Lord na kaya mong gawin. Ang pinag-uusapan dito ay yung thus saith the Lord. Yung abilidad na itinanim niya dyan sa iyo, wala kang hamalay-malay. Meron kang ganyang abilidad. At ang anghel ay dumating para sabihin, amen, ikaw ay maglilihi. Hallelujah! Brother Branham said, God has to do it. God has to do it or else it will not be fulfilled in your life. God has to give you faith. Amen? Para matutupad ang body change natin, kaya nyo ba?
Pero ang mensahe na naririnig nyo, sana habang naririnig kayo ngayon, tumataas ang inyong pananampalataya. Tumataas ang inyong pananampalataya. Yung mensahe na naririnig nyo, yun na nag-create ng faith. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi nagkamali ang anghel nung pumunta siya sa lalaki ang pangalan ni William Branham doon sa kuweba. Nung siya'y litong-lito, sabi ng mga tao, yung kanyang gift ay galing sa demonyo, siya'y pinanganak under sign, and he was so confused, was so afraid. Amen, ayaw niya ng mangaral, sabi niya sa kanyang misis, amen, pag di ako bumalik, ibig sabihin nun, nawala na ako, namatay na ako, alagaan mo ang ating mga anak. Pero yung anghel, ay hindi pumunta sa ibang kuweba. Hindi pumunta sa ibang kuweba. Alam niya kung saan naroon yung piniling vessel na tutupad ng Scripture. Anong ginawa sa kanya? Sinabi ang layunin ni Lord, ang predestinated work na kailangan niyang gawin, ang hula, can you say amen, para sa kanyang buhay. Amen. At pinatunayan ni Lord yung kanyang sinabi. At habang siya'y sumusunod dun sa sinabi ng anghel, amen, iniwala kong pananampalataya ni Brian may lumaki. Amen, nagkaroon din siya ng progressive revelation na siya na nga yung Malachi 4. Siya na nga yung Revelation 10:7. Siya na nga yung fulfillment ng Luke chapter 17. Naintindihan nyo? Hindi yung biglaang pagkaunawa at pagkakaroon ng pananampalataya, but it was a progressive dealing of the Lord. Ang kailangan ay simulan nating sumunod. Simulan nating sumampalataya. Siya ang magdadagdag. Faith upon faith upon faith upon faith. Hindi natin kailangan malaman at maintindihan lahat. Ang importante, may puso tayo handang tumanggap. Amen. Hallelujah. Pag sa kaluluwa mo ay narinig mo ang tinig ni Lord, ikaw ay pinili ko. Ikaw ay pinili ko before the foundation of the world. At merong nag-witness sa iyong kaluluwa ko yun. Ang mensaheng ito, amen, kakaiba sa lahat ng mensaheng narinig ko. Amen, it's the voice of the Lord. Nagsasabi sa iyo, ikaw yung pinili. Hindi ako nagkamali sa paglapit sa iyo. Ikaw ang tutupad. Mga kaibigan, mahal kong kapatid, hindi ito ang direksyon na aking. Hindi ko alam na ganito ko ipapangaral to, but Holy Spirit is moving me to say all these things. Amen. Hallelujah. Alright. Lapit na ako magtapos. Sabi dito, 1 Corinthians 15, 51, basahin natin ulit. Behold, I show you a mystery. So Paul was telling about the prophecy in a mystery form here. We shall not all sleep. All sleep. Hindi tayo lahat matutulog. You see, ang mga anak ng Diyos, hindi po namamatay. Natutulog lang, di ba? We shall not all sleep, but we shall all be changed. This all is not the whole world. Nor is it the whole religious world of Christians or the all of a certain denomination. But this all is the all of a specific group of people in this hour that the secret of this revelation of the rapture has been revealed to. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Yung sinasabi ko sa inyo, merong specific people. Yung all dito, yung lahat ng pagpapahayagan ng hiwagang ito. Alright, susundan niyo ako so far. And they will know that this is the hour, that they need to understand these things. Verse 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Alright? Merong order ng resurrection. At ito ay pinaliwanag ng ating propeta. Alright, sinabi lang ni Paul, pero hindi niya pinaliwanag ng detalyado. Pero pagdating sa message, ay pinaliwanag ng ating propeta ng gusto. Amen? And the dead shall be raised incorruptible.
Una munang babangunin ang mga patay kay Kristo. Susundan niyo ba ako? Alright. And, ang sabi, and, kita nyo? Conjunction, and we shall be changed. So, hindi sinabing, they shall be raised up, the dead shall be raised up, and simultaneously, we shall be changed. Ang sabi, babangunin muna yung mga patay, at pagkatapos, and we shall be changed. So we are changed after the death in Christ of the last 2,000 years of 7 church ages have been raised up from the graves and begin to appear and are gathered with us. They are risen incorruptible, but we are changed from mortal to immortal. Alam sabi sa verse 53, for this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Hallelujah. Last day's bride, who are alive and remain at the end of this age, will fulfill this scripture. The sleeping saint that are raised also will put on immortality, but we are changed directly from mortal to immortal. So that is the difference. All right. Sa 54 ang sabi, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Alright, meron akong ipapakita sa inyo. Well, this is first part 1 pa lang, kaya hindi ko na masyadong pakahabaan. So 1 Corinthians chapter 15, verse 25. Speaking about the Lord Jesus Christ, ang sabi, for He must reign till He had put all His enemies under His feet. All of His enemies. Dapat daw siyang maghari hanggang sa kanyang maapakan, mayurakan, mailagay lahat ng kanyang mga kaaway sa ilalim ng kanyang paanan. Verse 26, and the last enemy that shall be destroyed is death. Hindi ba yun din yung fulfillment ng Isaiah 25 na binasa natin kanina? Death shall be swallowed up in victory. Ang huling kaaway daw nagagapi na ano? Ang kamatayan. Alright. Tingnan natin kung paano yung matutupad. Romans chapter 16 verse 20. Ang sabi, paaraw ng ating Panginoon, ilalagay sa ilalim ng paa niya yung huling kaaway, which is death. Pero sa Romans 16:20, ang sabi, and the God of peace shall bruise Satan. Under whose feet? Under your feet. Nakikita nyo, dahil tayo ang fulfillment ng prophecy. Amen. Ang paa ng ating Panginoon ay yung paa ng bride. Hallelujah. Kaya yung katuparan ng scripture na yun, ang huling kaaway ay tatapakan sa ilalim ng paa. Amen. Ay matutupad hindi kay Jesus sa kanyang, amen, corporal body, kundi kay Jesus na nasaan yun ng bride. Amen. Ang fulfillment that death shall be swallowed up in victory ay magaganap dahil sa bride. Amen. Sa panahong ito, sa huling panahon. Ang sabi sa isa pang scripture sa Thessalonians, we that are alive and remain shall not prevent them. Yung mga namatay kay Kristo. Gusto kong pansinin niyo yun. Kailangan merong manatiling buhay. Kaya itong scripture na ito ay hindi para kay Paul. Ang scripture na ito ay hindi para doon sa panahon ni Jose Rizal. Amen. Hallelujah. Kaya kayo naririto dahil kayo ang piniling tumupad ng scripture. Kailangan mabuhay kayo sa panahong ito at manatiling buhay. Kailangan malaman nyo kung ano yung mana sa inyong panahon. Amen. Kailangan malaman nyo yung sekreto para matanggap yung mana. Mas mahalaga ito kaysa sa sekreto kung paanong yumaman sa pinakamabilis na paraan. Amen. Pag di kayo nag-ingat, baka ma-distract kayo. Dapat ingatan nyo, di ba? Okay lang yan, pagpalain kayo ng Lord, magkaroon kayo ng sekreto. Amen, ng kung paano yumaman ng mabilis na mabilis. Pero anong sinabi niyan dito sa lihim ko na alam? Lihim ng pagpapalit ng katawan.
Lihim ng pagtanggap ng isang walang hanggang mana. Blessed be the name of the Lord. Pagka ang mga kayamanan mo ay nabubulok na at lahat at ikaw ay ninakawan o na-hold up o nasunugan o nalindol, amen, I will have a new body. At titingnan kita dyan, amen, ikaw ay nalulungkot dahil nawala lahat ng kayamanan mo. Kaya mas mahalaga itong lihim na ito kaysa doon sa sekreto kung paano yumaman. Glory to God! Amen. And this world will distract you. This world will offer you all kinds of, amen, lahat ng klase ng pamalit. Para maalis ang focus nyo. So dapat yung pinag-iisipan, dapat yung pinaghahandahan, sa dapat na pinagbubulayan nyo. Hallelujah. So kailangan merong alive and remain. And you know what that remain is? Hindi lang basta buhay, kundi nananatili. Saan nananatili? Nananatili sa Word. Hindi lang alive, but remain. Amen, napakarami sa panahon natin, kahit sa mga message groups, message churches, amen, people don't remain anymore. Pero merong grupo ng mga tao na hindi lang alive, but they will remain. At sila ang tutupad ng scripture. Sila ang lalamon ng kamatayan. Sila yung magbibihis ng walang hanggang katawan. Sila yung lalagos sa pader. May daya, may butas na buyat. Praise the Lord! Tayo lang ay tumayo. Purihin natin ating Panginoon. Amen. Study on Rapturing Faith, Part 1. Amen. Patakim lang yan para kayo mag-expect sa susunod na gawain natin. Higit pang malulahating bagay. Amen. Thank God for His presence tonight. Thank God for His inspiration. Hallelujah. Amen. Saan ba si Sir Josa? Nandito, no? Si Josa, hiling ako sa iyo. Re-request ako sa iyo. Awitin natin yung treasures of this world cannot compare with the truth He has made us see. Amen. Kung meron tayo niyan sa ating projector, paki-flash natin. Amen. Habang awit natin sa gabing ito. Salamat sa ating Panginoon. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Let's just worship Him. Habang inaawit natin ito, namnamin natin ang bawat salita. Amen. Kayo ba yung pinuntahan ng anghel sa huling panahon? Maraming balo sa panahon ni Elijah. Pero sa isa lang siya pumunta. Maraming balo sa panahon natin. Pero si Elias, sa atin lang pumunta. Para sabihin ng mga bagay na ito. Help us, Father. Help us, Lord Jesus. All alone with strange people, I try to be myself, knowing it's not where I ought to be. Why do I keep searching for treasure somewhere else? Oh, my Lord. When what I have means all this world to me, and all the treasures of this world, All its diamonds and its pearls cannot compare
Glory, hallelujah. With the truth His let me see. Oh God, hallelujah. Just to know I'm one of them, to be in His chosen king. Oh yes. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. And that's the greatest treasure. Pwede natin itaas ng konti. Hallelujah. Hallelujah. We were one in a million, chosen out to be His bride, and paid all of Christ for me and you. Oh my Lord. Hallelujah. Oh, the money just can't purchase what is placed down deep inside. Oh, this treasure's just too good to be true. Glory, hallelujah. And all The treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth His let me see. Oh, hallelujah. Just to know I'm one of them. Oh, yes. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. And that's the greatest treasure to me. Hallelujah, hallelujah. All the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth His let me see. Hallelujah, hallelujah. Just to know I'm one of them. Oh yes, to be in His chosen. I know that's the greatest treasure. Oh, that's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. One more time, all the treasures of this world. The treasures of this world, all its diamonds and its pearls do not compare. You realize that? His let me see. Just to know I'm one of them, to be in His chosen kin. Oh, that's the greatest treasure. Oh, that's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. And just to know I'm one of them, and to be in His. Oh yes, I know that's the greatest treasure. Oh, that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure. Glory! Hallelujah! Thank you. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah! Oh, Jesus. Jesus.
Jesus, Jesus, Lord. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung aming mga isip minsan ay aming pinapagod sa pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay na walang kinalaman sa eternidad. Bagay na nagpapabigat sa aming dibdib. Bagay na nag-stress out sa amin. Samantalang meron kang gustong pagtuunan namin ng aming pansin. Hallelujah. Anin namin anumang makakamal namin dito sa ibabaw ng lupa. Kung hindi naman matutupad ang scripture na ito sa amin, di bali na magdidlil kami sa sin. Basta alam namin na kami ang pinatutungkulan ng scripture na ito. And we're waiting, we're anticipating, Lord, na anytime now, ay mangyayari itong scripture na ito, ang hulang ito. At hawak namin ang winning ticket, Lord. Hawak namin ang token, oh God. May nagpapatotoo na kami, Panginoon. Hallelujah, ang pinatutungkulan ng tinig na yun. We can only be sure of that and realize that, Lord. Lahat ng iba pang mga bagay ay maglalaho sa kahalagahan, Panginoon. Ang dakilang kayamanang ito na ibinigay mo sa amin. Katotohanan na ipinahayag mo, hinayaan mong makita ng aming mga mata. Ang sabi mo, Panginoon, sa mga disipulos minsan, pinagpala ang inyong mga mata dahil sila ay nakakakita. Salamat po. Panginoon, hindi kami Lord, mga bantog na tao, hindi kami mayayaman, hindi kami, Lord, mga magigiting na tao sa standard ng sanglibutan. Pero naunawaan namin na wala iyon doon. Ang lahat ay nakabase sa iyong pagpili before the foundation of the world. Nakabase sa iyong election, oh God. I pray, dear Jesus, na maging kapahayagan ito sa mga anak mo na naririto. Ano man ang kanilang kalagayan ngayon, maging revelation ito na siya ay pinili mo. Siya ang tutupad ng pinakadakilang hulang ito sa Biblia. Dahil siya ang nasumpungan sa panahong ito. At siya ay buhay at nananatili sa ipinahayag na salita. Lord, with that revelation in our hearts, kami po ay tutulog sa trono mo muli, Ama, para itaas sa iyo ang mga kahilingan namin. Sa iyong pangalan, Panginoon. Amen. Pwede tayong lumuhod, pwede tayong mupo, sandali. Pwede nataas namin yung ating mga request na narinig natin at sarili nating mga request sa gabing ito.
Praise the Lord. Glory. Thank you, Jesus. Yes, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Father. Glory, 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 glory. We honor you, Lord. We love you. Praise you, Father. We honor you. Yes, Lord. And all the treasures of this earth, yes, Lord, all the diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. To know I'm one of them, chosen king. I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. And all the treasures of this world, all its diamonds and its pearls could not compare with the truth He's let me see. Just to know I'm to be in His chosen kin, I know that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. And that's the greatest treasure. That's the greatest treasure. That's the greatest treasure to me. Hallelujah. Let's just praise Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory. Glory, glory. Ngayon, gusto kong tawagin si Brother Ogie sa harapan para tapusin natin gawain. Makita ng isang panalangin ngayong gabi. God bless you. Oh, yes, Lord. Yes, Amen. Lord. Tayo po'y manalangin. Ama, pinapasalamatan ka namin sa gabi ito, Lord. Salamat po dahil mas maliwanag sa amin. Oh, God. Meron kami, Ama. O Lord, kung alam naman maraming tao sa aming paligid. Yes, Lord. Kahit na pinakamayamang araw ang meron kami ngayon, Panginoon. Yes, Lord, Lord. hallelujah. Bibili nila sa amin ang meron kami ngayon, Lord. Hindi namin ibibenta, Ama. Oh, yes. Para sa amin. Thank you, Father. Lord, mga narinig namin sa puso ng mga kapatid. Lord. Lord, panahon na para mas makita namin ang mas malinaw, Panginoon, kung ano tinatahak namin. Kaya nasabi ng aming propeta, hindi mabibigo, Lord, ng pagtawag mo sa amin, Panginoon. Lahat ng pilano mo sa kaisipan mo, Panginoon. Yes, Lord. Ay matutupad na Ama sa iyong mga Lord. Salamat po, Lord. Ikaw ang pinakinggan, Panginoon. Ikaw ang pinaka, Lord, ikaw ang pinakahigit na bagay. Para sa amin sa aming kalagina. Kaya mo makita ng mga kapatid ko, Panginoon. Kapag masabi nila, Panginoon, at napagtanggol nila, Lord, ang lahat ng pribilehiyo bilang anak mo ay nasa amin na. Hindi na namin kailangan malungkot, Lord. Pero may isang bagay na hindi sila bawat sa aming, Panginoon. Ayun na yung higit, Panginoon, na makilala ka. Aking hiling, Panginoon, ang muli mo kami hagbangin ng isa hagbang pa, Lord. Yes, very Father. Lord, yun po, Panginoon. Hindi lang sa mga magagandang bagay, hindi lang sa isang
Oh Lord, ano pa man, Panginoon, pero ngayon mas nakita namin, Ama. Oh Lord, ikaw pala pinakatagilang bagay. Oh Lord Jesus, napagtalunan mo sa galing ito, Panginoon. We love you. Lord, ikaw Panginoon, ang pinakamayroon ng mga kaya na pwede namin maranasan, Lord. Ikaw wala pa, Ama. Salamat ang pakilagang ito, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ngayon, mas nakakita ko ng mga mananampalatayang matibay, yung mananampalatayang matatag, Lord, naninindigan, Panginoon. Na hindi magiging hindi matatakot, Lord, dahil, Panginoon, nasa amin yung winindigay sa gabi ito. Oh, God, pwede kong sabihin, Panginoon, habang lumalabas kami ng santuario ito, Lord, pwede kami sumigaw, pwede kami magpuri sa iyo, Panginoon. Ganun kami pinagpala. Kaya kung maging sa amin, Panginoon, makita namin, Panginoon, nag-iunin na kami, patungo mo na mas na mga realidad ng mga mensahe ito. At Lord, ilagay namin ang mga salita, Lord, sa isip namin ito. Gawa ang buhay na ito, Panginoon, ay maging worthy, Lord, sa mga salita mo, Panginoon. Alam ko hindi namin. Ama, salamat po. Ibalik mo ang lakas sa aming pastor, Ama. Higit sa mga kapatid ko, Panginoon. Dumadaan sa mga pagsubok ngayon, Ama. Salamat. Panginoon, meron kaming hawak na wala sila. Oh, Lord Jesus. Oh, God, ano man ang mangyari, meron kaming hawak, Panginoon. Pwede namin sabihin sa aming gaway kay Satanas. Sorry. Nasa akin ang winindigay. Ama, purihin ka, Ama. Sa simple pangaral mo, Panginoon. Lord God. Kita namin sarili, Panginoon. Jesus Christ. Hindi na para malungkot, hindi na para Oh, yes, Lord. Mahina ba, mapagod na ba? Hindi magpatuloy, Panginoon. O, salamat po, Panginoon. Anong meron kami ngayon, hawag namin? Oh, God, anong meron kami ngayon? Oh, God, salamat po, pinupuli ka namin. Alawin nung mananampalataya na mga kapatid. Panginoon, nawa, Panginoon, mahayag ka sa amin. Pinupuli ka namin. Ama sa dulo sa iyong kaligato, mapuri. Maraming salamat sa kaligato. Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Sabi nung nanalo sa loto, I quit. I quit. Ano kailangan natin sabihin? I quit all this nonsense. Yung mga pakikipagtalo, yung mga pakikipagbangayan, mga walang kabuluhang bagay na sa libutan. I quit. Dahil sa hawak natin ticket. God bless you. Kamaan tayo sa isa't isa. Amen. Just to make
Joseph Kid.